Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Samuel. Tubong Bohol pero kasalukuyang nasa Negros. Natatandaan ko pa noon. Nasa huling parte ng 80s yon, sa lugar ng Carmen. Sa Tagum Puok ito. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang eksaktong lugar talaga. Pero nasa 14 na taong gulang ako noon. Nakaranas ako ng masasabi kong hindi pangkaraniwan. Nasa kasagsagan kami noon ng paghihinagpis. Kakamatay lamang ng aking ina. Sumunod din kaagad ang tatay ko. Hindi namin alam na mga kapatid ko kung bakit nagkaganon. Biglaan na lamang kasi ang pagkakasakit nilang dalawa. Si nanay ay bulutong lamang na humantong sa pagiging malala. Nilagnat at hindi kinaya ng kanyang katawan. Makalipas lamang ng 2 buwan, ang tatay ko naman, natagpo ang patay sa dating tambayan niya. May katabing alak na aakalain mong natutulog lang. Pero matigas na ang katawan niya nun. Wala itong sugat na para bang inatake lamang sa puso. Pero napaka-imposible gawa ng ang tatay ko. Malusog yun. Kahit tumaan sa depresyon dulot ng pagkamatay ni nanay, hindi sakitin ng tatay. Alam namin yun ng mga kapatid ko. Sobrang sipag at karaniwang magsasaka lamang ang tatay namin. 3 kami magkakapatid. Ako ang pinakabunso. Ang panganay ay itago na lamang natin sa pangalang Kando. Habang ang sumunod naman ay isang babae na si Ate Rowena. Malaking bahagi ng buhay namin ang nawala. Sabi ni Kuya Kando, baka kinukulam daw ang mga magulang namin. Maging si ate noon ay ganun din ang hinala niya. Makalipas ang ilang pambuwan, kahit papano'y nakausad naman kami magkakapatid. Kami-kami lamang ang nagsusumikap. Kapwa naman tapos sina kuya at ate sa sekundarya. Ako, first year pa lang. Sakitin kasi ako at panahinto pero ang totoo, tamad talaga ako mag-aral. Buong maghapon kami noon sa palayan. May taniman namang naiwan ng mga magulang namin at ito ang pinagtutulungan naming magkakapatid. Maliban pa diyan, sinaludin ni Kuya ang pagmamanok ng tatay. Siya na ang humalili sa mga alaga. Mga hybrid na manok po ito na kung ibebenta, may presyo talaga. Habang ang ate ko naman, bukod sa palayan, pumupuslit ito sa tirahan ng tiya ko sa merkado. Tumutulong ito doon para kahit papano may dagdag kita na. Hanggang sa isang hapon, lumapit sa akin si Ate Rowena. Ang sabi, napapansin ko din ba umano ang taong laging tumatambay sa kamalig sa labas ng bakuran namin. Bali ang lugar para maging malinaw. Yung bahay namin ay nakabungad sa palayan. Malapad ang bahay. May biranda. Pero isang palapag lamang at nakaangat sa lupa ng siguro mga kalahating metro. Depensa yun sa baha sa lugar. Tapos may kamalig sa gilid ng pilapil at nasa bukana ito ng bakuran. Ito yung tambayan ng tatay tuwing tanghali kapag nagtataboy siya ng mga ibong maya. Doon sa kamalig nakatali ang mahabang lubid. Nang nasa gitna nito, mga lata. Siguro pamilyar dito yung mga tagapakinig nating nagtatanim din ng palay. Hinihila lamang ang tali. Dahilan namang maglilika ng ingay ang mga lata na yon. Bueno, balik tayo sa kwento. Tumango ako at sinabi kong oo. May pumupuslit nga doong tao pero
kilala ko yon. Yun ay walang iba kung hindi ang isang kanait namin ng lupain na itago na lamang natin sa pangalang Mang Ore. Pero umiling si ate at sinabi nitong hindi daw yon. Ang tinutukoy niya umano ay ang binatang tumatambay tuwing takip silim. Napaisip ako saglit nun. Wala akong napansing binata. Tinawag ko ang kuya at sinabing baka siya'y napapansin niya. Tapos ay tinanong ko ang ate kung ano bang problema niya doon. Ayon sa kanya, nakatitig umano ang binata na yun sa bahay namin. Kahina-hinala umano ang kinikilos nito. Nung subukan niyang lapitan, umalis daw ito. Dagdag pa niya ay hindi umano niya kilala ang tao. Kasalukuyan kami noong nasa beranda ni ate. Si Kuya Kando naman ay nasa baba. Inaayos nito ang kulungan ng manok pero nasa paanan lamang ito ng beranda. Ang sabi naman ng kuya, baka sa sobrang pag-iisip lamang daw ito ni ate. Natural lang naman ang ganon lalo na't kaduda-duda talaga ang pagkamatay ng kanilang mga magulang nun. Kuya, tama ka naman dyan pero yung taong yun, nakakaramdam ako ng hindi maganda sa kanya eh. Kung wala pang motibo, hindi sana siya umalis nung lapitan ko, di ba? Sabi ni Ate Rowena. Hindi na nagsalita si kuya nun. Habang ako naman ay napapaisip din na baka totoo nga ang sinasabi ni ate. Kaya naman maging ako noon ay naging mapagmatyag na tuwing uuwi galing eskwelahan o hindi naman kaya sa palayan, sumasaglit ako doon sa kapalig. Wala namang tao. Sa bagay, takip silim naman yung sinasabi ng ate. Kaya naman inantay ko noon ang oras na yun pero umabot na lamang ng gabi ay hindi ako nakakita doon ng tao. Maliban na lamang kay Mang Ore tuwing tanghali. Tahimik at napakalungkot ng bahay namin tingnan. Hindi katulad dati na maririnig ko ang pagtawag ng nanay na nakakabingi. Yung mga pagtaghoy ng tatay habang hinihima sa mga alagang manok nito. At pagkalembang ng kalderong sira para sa pagtatawag ng mga manok sa tuwing papakainin na mga yon. Isang araw, ako na lamang noon ang naiwan sa bahay. Sina ate at kuya ay umalis. May kani-kanilang pinuntahan. Wala namang klase at uso noon ang larong trumpo. Gumagawa ako ng trumpo noon, doon mismo sa kamalig. Maya-maya pa ay may lumapit doon na isang lalaki na hindi ko kilala. Inayaan ko lang naman. Umupo ito sa mahabang upuang kawayan. Tapos ay nagsindi ito ng tabako. Pasipol-sipol pa yung lalaki na yon. Doon ko palang naalala ang sinabi ni ate. Tinitigan ko ito pero natakot ako, Sir Seth. Kasi unang baling pa lamang ng tingin ko, nakatitig na pala ito sa akin. Yung, alam mo yung mukha ng parang papatay ng tao. Kaya naman umalis na kaagad ako nun. Mabilis na naglakad at dumiretso ako doon sa likod ng bahay. Doon ko siya sinilip. At ganun na lamang ang pagkagulat ko. Dahil kahit naroroon na ako, nakatitig pa rin sa akin ang taong yon. Kinabahan ako nun. Siyempre ako lang mag-isa sa bahay. Ang ginawa ko ay pumunta ako sa kapitbahay namin si Mang Ore. Nang bumungad sa akin ng matanda, kaagad kong sinabi na may nakakatakot na tao doon sa kamalig. Pinapasok ako ng bahay ni Mang Ore. Naroroon pa ang kanyang anak noon na si Bugoy. Tawagin nating Bugoy gawa ng maangas ito, talagang barumbado. Mga nasa 30 ang edad noon ni Bugoy at walang asawa. Mantakin niya, Sir Seth. Narinig siguro ang mga sinabi ko, kaya tumayo ito at kaagad lumabas ng bahay.
Pagtingin ko sa binata, nakita ko si Bugoy na patungo doon sa may kamalig. Kumuha pa yun ng pamalo. Si Mang Ori noon ay panay tawag sa kanya. Hanggang sa makarating si Bugoy sa kamalig nun. Nakita kong dinuro ng kamay yun ni Bugoy. Tapos narinig ko ang pagsabi nito na pinapaalis niya yung taong yon. Akala ko pa magkakagulo. Tumayo kasi yung lalaki tapos umabante ng lakad at nakipagtitigan kay Bugoy. Ilang saglit lang umalis ito. At doon pa lang ako nakaramdam ng gaan ng kalooban. Umuwi na ako noon. Habang nangyayari pa nga yun ay pinapagalitan pa si Bugoy ng kanyang ama. Kinagabihan, dumating sila ate at kuya Kando. Malalim na gabi na yon. Sinabi ko na nakita ko na yung tao. Tapos yun, hinarap ni Bugoy pero umalis si ate nun. Makikita kong wala lang. Siguro nalaman niyang pinoprotektahan kami ni Bugoy. Samantalang si Kuya Kando naman ay lumabas ito at sinabing baka bumalik. Ilang saglit lang, bigla na lang may nagsisisigaw sa likod ng bahay namin. Nabulabog kami nun. Dali-dali naming tinungo ang likod. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko, Sir Seth. Dahil si Bugoy ay nakita kong nakahandusay sa lupa. Duguan ito at tumitirik ang mga mata. Nang lapitan ko yon, halos bumaliktad ang sikmura ko. Kitang-kita ng mga mata ko na ang dibdib ni Bugoy para bang tinamaan ng malaking palakol. Nakabuka ito. Pumubulubok pa doon ang masaganang dugo. Dali-daling nagtungo si Kuya sa bahay nila Mang Ore. Ilang saglit lang ay bumalik na ito at kasama ng matanda. Naglulupasay si Mang Ore noon. Galit na galit sa nakita sa kanyang anak. Pero wala na, Sir Seth. Hindi na gumagalaw noon si Bugoy. Maraming sinabi si Mang Ore na kung hindi umano siya nagkakamali, ang may kagagawan noon ay yung taong nilapitan niya nung hapon na yon. Bumalik ng bahay si Mang Ore. Kumuha ng itak at sumisigaw. Doon mismo sa liblib na lugar sa likod ng bahay namin nagtungo ito. Sa nakikita ko noon, parang hindi tao ang may gawa nun eh. Naririnig ko pa kay Kuya na inatake umano ng aswang si Bugoy. Basta, nabulabog talaga yung lugar namin noon. Nagkagulo ang mga tao at ilan sa mga malapit na kapitbahay ay inasikaso si Bugoy. Habang ang iba, sumama kay Mang Ore at tinugis ang salarin. Ang alam ko may mga kasama pang tanod noon. Doon na nabahala si ate. Ayon pa sa kanya, tama ang hinala niya. Masamang tao nga yung tumatambay sa kamalig namin. Ayon naman kay Kuya, baka may kinalaman ito sa pagkamatay ng mga magulang namin noon. Yun nga lang talaga, ang malaking katanungan, ano ang dahilan? Sinabihan kami ni Kuya noon na huwag daw lalabas ng bahay. Wala naman akong naging opinyon noon maliban na lamang sa pagtango. Sa kabila ng pagtugis sa may kagagawan ng pagkamatay ni Bugoy, hindi nagtagumpay si Mang Ore. Lumipas na lamang noon ang ilang araw, pero walang nahuling salarin. Hanggang sa inilibing na lamang si Bugoy. Hindi kami lumalabas ng bahay, maliban na lamang kay Kuya. Siya kasi ang pumupuslit sa palayan namin kahit saglit lamang noon. Hanggang sa isang gabi ulit, habang nakahiga ako noon ay napapansin kong si ate na tila binabangungot. Magkakatabi lamang kami. Si Kuya si sala ito natutulog. Ginising ko si ate noon. Tinatapik ko siya noon pero hindi siya gumigising.
Maya-maya pa, biglang bumuka ang bibig ni ate. Napaatras ako noon. Gawa ng may mga langaw na lumabas sa bibig niya. Ilang saglit lang ay umubo ng umubo si ate. Tumagilid ito. Doon ay kaagad kong sinabi na may lumabas na insekto sa bibig niya noon. Para bang nagtataka pa si ate noon sa pagbungad ko. Hanggang sa bigla na lamang itong sumuka. Ang mga nilabas niya, may mga kasamang patay na langaw at mga uod. Si kuya noon ay hindi ko napansin na nakatingin pala sa aming dalawa. Dali-dali niyang inalalayan si ate. At ang sabi ng kuya, dalhin daw namin kaagad sa isang albularyo. Ang nangyayari umano kung hindi siya nagkakamali nun ay binabarang si ate Rowena. Nagmamadali ako noon sa paghahanda ng madadala, lalo na mga damit. Dahil nga nabasa si ate ng sariling suka pero binuhat pa rin yun ni kuya palabas ng bahay. Dali-dali naman akong sumunod noon. Nasa 11:00 yun ng gabi. Hindi ako nagkakamali gawa ng nakita ko ang orasan namin. Hindi ko alam kung saang albularyo ba dadali ni Kuya Kando si ate Rowena. Ang sabi niya lang sa akin, may nilapitan umano siyang isang albularyo noon. Taga-ibang baryo ito. At naidulog niya ang nangyari, lalo na yung pagkamatay ni Bugoy. Ayon naman umano sa albularyo, pakiramdaman umano muna ang paligid. Gusto kasing kumpirmahin ng albularyo na ito kung may kinalaman ba dito ang isang aswang o hindi naman kaya yung may kaalaman sa mga itim na aral. Ito na siguro yung pagkakataon, Samuel. Ayos ka lang ba, Rowena? Wika ng kuya, habang naglalakad at buhat-buhat si ate. Hindi ko alam noon kung saan nakakuha ng lakas itong si kuya. Dahil nakaya niyang buhatin si ate. Malaking babae itong si ate Rowena. Siguro ay dahil ito sa pagkataranta. Walang pahi-pahinga yon. Nang makarating kami sa kabilang baryo ay doon ko nakita ang albularyo. Kilala ko ang matandang ito. Madalas kong nakikita ito sa eskwelahan. Ang pangalan nito ay itago na lamang nating Tatang Ispoy. Hindi ko lubos sa kalain na isang albularyo ang maglalako noon ng saging na nilaga. Maliit lang ang bahay, payak na kubo, at may kasama siya doon na isang babae na tingin ko ay asawa niya. Pinapasok kami noon ang bahay niya. Tapos walang ano-anong sinabing kaagad ng matanda na may kinalaman nga ang isang marunong o bantugan noon. Hindi pa niya nasusuri ang ate ko pero para bang alam niya na sa unang bungad pa lang may gumagambala na sa amin. Lupaypay ang katawan ng ate Rowena. Pinahiga ito sa gilid ng papag. Naroroon ako at kitang-kita ko kung anong ginagawa ni Tatang Isboy. Pinausukan niya si ate. Habang pinapausukan niya yun, Sir Seth, yung balat ng ate, may nagsilabasan doong mga uod. Gumagapang pa ang iba noon sa kawayang sahig. Tapos ay may kakaibang amoy mula doon. Para bang amoy na bubulok na patay na ang ate ko. Panay mura noon ang albularyo. Balisa naman si kuya. Lumabas ito ng bahay at biglang umiyak. Sumisigaw pa ito kung ano ba ang naging kasalanan namin noon. Sinabi niya kay Tatang Isboy na kung sakaling kilala ng albularyo kung sino ang salarin, sabihin sa kanya dahil papatay niya umano ito. Ilang segundo ang nakalipas. Tumakbo ng pagkabilis-bilis si kuya. Nanlaki ang mga mata ko noon, Sir Seth. Parang hindi siya tao. Basta pagbuelo niya ng ilang hakbang, nawala kaagad ito sa dilim noon. Tinawag ako ni Tatang Isboy.
Pumunta kami sa likod bahay. Napakaseryoso na mukha ng matanda na para bang may gustong sabihin na sobrang sela nun. Matagal na kitang minamasdan, bata. Mabuti naman, walang kakaiba sa'yo. Ang kuya mo, alam niya kung bakit may pangyaring ganito sa pamilya niyo. Napakunot ang mukha ko noon. Naguguluhan ako sa sinabi ni Tatang Isboy. Ni isa sa mga binitawan niyang salita ay wala akong naintindihan pero aminado akong kinakabahan ako noon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Tatang Isboy. At doon ko nalaman ang lahat. Ayon dito sa albularyo na ito, aswang umano ang pamilya namin. Ang ikinamatay ng aking ama at ina ay ang pagiging aswang nila. Meron umanong tumutugis sa amin. Dagdag pa ng albularyo, hindi lang isang mangkukulam ang gumagawa nun, kundi isa ding aswang. At hindi umano ay gusto kaming ubusin ito. Kilala ko ang tatay mo. Mabait siya. Hindi nanghahamak ng tao. Maging ang nanay mo. Siguro ay may nagkaka-interes sa pamilya niyo. Hindi ka ba nagtataka? Nang mamatay ang nanay mo ay walang lamay ang nangyari. Libing ka agad. Yung tatay mo lang yung pinaglamayan dahil nga siya na lang ang aswang. Pero hindi ko inaasahan na pati ang kuya niyo aswang din pala. Yung babae, hindi siya aswang. Kapatid mo rin siya, di ba? Hindi ako nakapagsalita kaagad noon. Matindi ang revelasyon na yon na para bang nakakabaliw isipin. Hindi nga ako makapaniwala pero ang sabi ni Tatang Isboy, mata ko na daw ang nakakakita sa patunay. Malakas ang tatay ko at yung kapatid ko. May kakaibang lakas din yon. Katunayan ay nakita ko na daw ito kanina lang. Napaiyak ako noon. Siguro sa sobrang tindi ng tensyon sa isip ko. Gulong-gulo na rin ako eh. Napaupo na lamang ako sa gilid ng bahay ni Tatang Isboy. Marami pang sinabi sa akin si Tatang na mas lalong nagpapagulo ng isip ko noon. Ang pagdulog umano ni Kuya Kando sa kanya ay paghingi ng tulong. Dito ka mas lalong malilito, Sir Seth. Si Kuya. Siya ang pumatay kay Bugoy. Si Bugoy daw ay kakuntsaba noong salarin. Nagpapanggap lamang umano ito. Nang lumabas daw ng bahay si Kuya Kando, ay naabutan niya si Bugoy na nagmamasid sa gilid ng bahay. Doon ito sa bandang kusina at may bitbit pa umanong itak nun. Walang ano-anong sinunggaban yon ni Kuya Kando. Napapailing na lamang ako noon, Sir Seth. Nagkabaliw-baliw doon ang mga tao. Maging kami ng ate ay tarantang-taranta. Pero si Kuya lang pala ang pumatay. Ibig sabihin sobrang bilis ni Kuya nun. Kaya nga nang sinabi ko, kakalabas niya lamang ng bahay noon at doon sumigaw itong si Bugoy. Naiisip ko noon na totoo nga nakakonsyaba ni Bugoy ang salarin na walang kinalaman ng kanyang ama gawa ng kung nagkataon, pati yun ay papatayin kami, di ba? Etong nangyari na ito, sa batang edad ko, hindi ko alam kung paano nangyari. Maya-maya pa, nagmungkahi si Tatang Isboy na pumasok muna ako sa loob ng bahay. Nasa paligid lamang umano si Kuya. Nakaantabay ito dahil may nararamdaman umano si Kuyang kakaiba. Baka umano ang nararamdaman nito ay yung umaatake sa pamilya namin. Doon ko rin napagtanto na kaya pala kayang-kaya ni Kuya na buhatin si ate nun, di ba? Mabilis naman akong pumasok sa loob ng bahay. Nagpaiwan sa labas noon si Tatang Isboy.
Nakikiramdam lamang ako. Si ate ay kinakalabit ako at nagtatanong ito kung ano ba umano ang napag-usapan namin ni Tatang. Pero hindi muna ako nagkwento. Minabuti kong manahimik na muna habang nasa ganoong kalagayan si ate. Baka mamaya bumigay ito, lalo pat ang nakikita ko sa kanya ay napakaputla at malalim ang mga mata. Inabot na lamang yun ng madaling araw. Yung asawa ni Tatang Isboy ay binabantayan naman kami sa loob nun. Para bang alam nito na merong nangyayari. May bitbit pa itong itak na mahahalatang naghahanda din sa sarili nun. Sumikat na lang ang araw. Hindi ako nakatulog. Hindi pa rin bumabalik si Kuya. Habang si Tatang Isboy naman ay naroroon sa harap ng bahay. Hinahasa nito ang kanyang patalim. Nakakatakot yung itak na yon. Napakahaba. Basta parang pangkatay talaga tapos napakakintab nun. Matapos sa ginagawa ni Tatang Isboy, saka pa lamang ito lumapit at sinabing wala daw uuwi sa aming dalawa ni ate. Hanggat maaari umano ay doon lang kami sa kanila. Dumagdag naman ang asawa ni Tatang Isboy na ayon dito, wala namang problema gawa ng sila-sila lamang sa bahay. Yung mga anak nila ay may sarili ng pamilya. Nakatulog naman ng maayos si ate nun. Hindi na ito ginising. Kahit na puyat naman ako ay hindi ako nakakaramdam ng pagod. Maliban na lamang sa mga mata kong sobrang anghang na. Inabot na lamang ng hapon. Hindi pa rin bumabalik si Kuya. Kinakamusta ko ito kay Tatang Isboy. Ayon naman sa matanda ay umalis umano ito dahil hindi niya na maramdaman. Pagkagising ni ate ay nalaman niya ang katotohanan. Umiyak nang umiyak si ate. Hindi ito nagsasalita. Naiintindihan ko si ate noon gawa ng kahit nga ako gulat na gulat at hindi ko talaga hindi pa ma-absorb ng isip ko mga nangyayari noong mga panahon na yon. Mga 3 araw kami doon. Alalang-alala na ako noon kay Kuya. Hindi pa ito bumabalik. Si Tatang Isboy ay ginagala ng gubat at hinahanap siya. Hindi naman siya nagbibigay opinyon sa kung anong nangyari kay Kuya Kando. Siguro sinadya yun ni Tatang Isboy para hindi lumala ang pag-aalala namin ni ate. Hanggang sa isang hapon, kakarating lamang ni Tatang Isboy galing sa gubat. Sinabi nito na may natagpuan daw siyang patay doon. Hindi na malaman ang itsura nito. Basta, nagkaluray-luray umano ang katawan. Dali-dali akong nagtanong. Sabi ko, si Kuya ba yon? Pero umiling si Tatang Isboy. Ibang aswang umano ito, na malamang sa malamang ay napagdiskitahan ni Kuya dahil sa tindi ng galit nito. Nararamdaman niya umano noon ang presensya ni Kuya, kaya alam niyang si Kuya ang pumatay. Alam mo Sir Seth, noong mga panahon na yon, ang gusto ko lang mangyari ay sana nasa maayos si Kuya. Kahit pa aswang siya, kasi naging mabuti talagang kapatid sa amin si Kuya. Huwaran ito para sa amin ni ate. Maaring hindi ganun kadali tanggapin o i-absorb na may angkan kami ng mga aswang pero wala akong galit sa sariling kadugo ko. Kahit nga si ate, parang nagulat lang pero hindi ito galit kay Kuya. Kaming dalawa ni ate, ayon kay Tatang Isboy ay hindi pa aswang. Hindi daw kami nayanggaw. Maliban na lang kay Kuya. Kinagabihan, siguro ay nasa 7:00 yon. Kasalukuyan kaming naghahapunan ni ate. Nang bigla na lamang akong nakarinig ng boses sa may labas. Galing ito kay Tatang Isboy na may kinakausap siya.
Pagsilip ko sa bintana, napahinto ako panandalian. Nakita ko si kuya noon. Dali-dali akong bumaba noon at niyakap siya. Sabi ko pa bakit hindi man lamang siya nagpapaalam. Alalang-alala kami sa kanya noon. Siguro naman hindi ka magagalit sa akin dahil sinabi ko sa mga kapatid mo ang lihim ng pamilya niyo. Malalaman at malalaman din naman nila yan. Para na rin matuldukan ng katanungan sa mga isip nila. Para na rin maniwala sila sa totoong sitwasyon at maiwasan yung banta. Sabi ni Tatang Isboy. Nakatitig ako kay kuya habang tumatango. Tumango din si kuya at sinabing wag daw kaming matakot sa kanya. Sabi ko naman, bakit kami matatakot mabait naman siya kahit aswang pa. Pero noong mga panahon na yun ay hindi ko pa alam kung ano ang itsura niya sa pagiging aswang. Parang ang gusto ko makita yon. Akala ko ay magtatagal ang Kuya Kando. Pero sinabi nito na aalis din siya kaagad. Hindi naman daw siya lumalayo. Nagbabantay lamang umano sa lugar nun. Kung noon ay binabaliwala lamang niya ito pero ngayon ay hindi na daw niya palalampasin pa. Ang hindi lang alam ni Kuya ay kung ano ang totoong motibo. Bakit ganoon kagalit at kainteresado sa amin ang kung sino man ang salarin? Aswang umano ang angka namin pero malamang sa malamang ay alam ng kapwa aswang na mababait kami. Kaya napakahirap hanapin kung ano ang motibo ng may kagagawa na ito sa pamilya namin. Kaya nga ang problema nun ay hindi niya matugis-tugis ang kalaban dahil magaling talaga magtago yon. Kamuntikan pa nga umanong makapatay si Kuya ng gumagalang tao sa gubat. Nangangaso lamang pala ito. Akala niya aswang. Pero hindi umano nakaligtas ang isang gumagalang aswang doon. Pinatay niya ito. At ito na siguro yung sinabi at nakita ni Tatang Isboy. Muling umalis si Kuya. 2 araw itong nawala. Tapos pagbalik niya ay meron na itong dalang detalye. Nalaman niya kung sino ang salarin. At syempre, gulat na gulat kami noon. Ang salarin umano ay walang iba, kung hindi ang pinsan namin, ang anak ng kapatid ng aming ama. Anak ito ng aming Tio Fajardo. Kami umano ang pinagbintangan sa pagkamatay ni Tio. At ngayon ay gustong magigante nitong anak niyang itago na lamang natin sa pangalang Romar. Habang sinasalaysay ni Kuya ang lahat, may mga nabubuo sa isipan ko noon. Hindi kasi kami close sa pamilya ni Tio Fajardo. Nasa Tagbilaran sila banda nakatira. Ayon sa tatay ko noon nung nabubuhay pa ito, masama daw yung ugali noon. At kapag dadalaw umano ay wag naming papapasukin ang bahay. Hindi ko din alam ang dahilan. Pero sa puntong yun ay para bang nagkaroon na ako ng konklusyon. Yung parang may alitan. Pagdududa ko lang naman yon. Alam ko na ang patungkol sa pamilya namin pero sa tingin ko, hindi kami ang dahilan ng pagkamatay. May hindi pagkakaintindihan lamang siguro kaya ito na ang pinagbabasihan ni Romar noon. Nalaman ni Kuya ito sa isang kakilala niyang malapit din sa buhay nila Tio Fajardo. Kaya umuwi at nagpakita si Kuya sa amin para ipaalam ito. Kung hindi man umano siya makakabalik, ay walang ibang hahanapin o itutumbok na tao, kundi si Romar. Sumabat si Tatang Isboy. Pwede ba umano siyang tumulong? Nang marinig naman ni Kuya ang mga litanya ng matanda ay kaagad tumango ito. Sinabi ni Kuya na mas mabuti umano yon nang sa ganun ay hindi siya mahirapan. Kinagabihan din ay umalis si Kuya kasama si Tatang Isboy. Tinatawag ko si Kuya noon. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na mag-iingat siya at kahit na anong mangyari ay umuwi siyang buhay. Madaling araw, bumalik si Kuya at si Tatang Isboy.
Sugatan si Kuya Kando noon na parang mamamatay talaga dahil ang lalaki ng mga tinamong sugat. Pero ayon kay Tatang Isboy, gagaling daw kaagad ang sugat. Abilidad na umano ito ng mga aswang. Hindi kaagad napapatay ang isang aswang kapag hindi napupugutan ng ulo o hindi naman ay napuruhan ng puso nito. Dali-dali kong inalam kung ano ang nangyari. Ayon kay Kuya ay patay na daw si Romar. Saktong-sakto daw ang punta nila sa lugar ng tiyo. Binagat sila ni Romar. Hindi alam ni Romar na ang kasama ni Kuya ay isang albularyo. Bagamat nahirapan si Kuya, mas angat umano siya sa labanan nila. Hindi ko man nakita ang pangyayaring yon pero nailalarawan ko sa isip kung gaano kabangis ang nangyaring laban. Kitang-kita naman yun sa mga tinamong sugat ni Kuya. Hindi pa kami bumalik noon sa bahay namin. Namatay na nga si Romar, pero hindi kami nagpakumpiyansa. Hanggang sa katagalan, doon na lang talaga kami tumira sa kanilang lupain ni Tatang Isboy. Nagtayo kami ng bahay sa gilid lamang mismo. Ibinigay ni Tatang Isboy ang maliit na parte ng lupa para lang talaga masiguro ang kaligtasan namin noon. Malaki ang pasasalamat ko kay Tatang. Bagamat ang aswang ang Kuya, pero hinayaan niya lang ito. Yung bahay namin at yung lupain, ibinenta namin yun. Pero yung taniman ng palay ay hindi. Dinadalaw-dalaw lamang namin ito. Isa din kasi ito sa pinagkakakitaan naming magkakapatid. Mahirap namang pati yun ay iwan na rin namin, di ba? Kahit na ibinigay lang ni Tatang Isboy ang lupa sa gilid ng bahay nila, inaabutan pa rin ito ni Kuya ng pera. Tinanggap ito ng matanda. Pagpapasalamat yon at hindi umano bayad sa lupa. Gawa ng ibinigay lamang yon. Nakita ko na ang pagiging aswang ni Kuya. Tao lang naman. Ang pagbabago lang, lumalaki ng konti ang katawan nito. Umiitim yung mga mata. Yung mga ngipin ay ganoon pa rin, maliban na lamang sa pangil. Gawa ng mahaba at nakakakilabot yon. Gayunpaman ay namuhay kami ng tahimik. Kahit naangkan pa kami ng mga aswang.